Welcome back to my channel. This is Nip TV again. So ngayon guys, mayroon naman akong i-unbox at i-share sa inyo. Pero bago tayo mag-upisa, isa muna may intro. Okay guys, balik tayo no. Bali itong i-unbox natin. Actually, binuksan ko na yung kanyang plastic. Ayan. Binuksan ko na yung plastic niya para karton na lang ang ating ano yan. Bali isa siyang ano guys, 2-in-1 workstation. Meron siyang heat gun tsaka soldering iron. Bali dumating to kanina lang, so ngayon ko lang siya bibigyan ng ano, review. Titingnan natin kung ano yung laman. So bali nakabalot lang sa karton ano. Oh, may butas pa. Okay. Siguro ito yung ano, yung paghiwa ko ng ano, ng plastic. So okay to guys, walang problema to. Tingnan natin. So yun guys, meron siyang manual. Kanyang brand guys is Samsung 8586. Yan, meron siyang user manual. Ito yung itsura niya. Okay. Saka ako nababasahin to guys. Yan yung kanyang soldering iron. Okay. So tatry lang natin kung kahit walang manual, kung kaya natin siyang ano yan. Yun, meron siyang ano guys. Yan. Tanggalin natin muna sa isa. Meron siya ditong control ano, buttons. Ito sa solder, ito naman sa rework, ito sa ano, sa kuan natin, heat gun. Tapos ito sa air, ito yung sa hangin guys. Ito yung dito ikakabit yung ano sa rework heat gun. Tapos dito naman sa soldering iron. Okay, so meron siya ditong temperature indicator kung gaano nakainit yung soldering iron, kung soldering iron ginagamit mo, kaya kung yung fan, yung hot air gun. Itong dito rin, dito parang isa lang yung temperature na ano nila. Siguro kung gusto mo malaman soldering kung gaano kainit, dito ka rin titingin, tsaka yung sa hot air. Ito yung power niya, power on, power off. Sa likod may nakita akong power on din ito yung main power. So meron siyang 220 volts inputs, tapos 700 watts, tapos 60 watts. Ito sa 60 watts, alam ko yan, dito yan sa soldering iron, 60 watts ito. Tapos itong hot air natin hanggang 700 watts ang power niya. Okay, next, ano pa ba meron? Dito sinusukbit yung ano, hot air nozzle natin, o yung hot air gun. Ito naman, ito yung ano, sa soldering iron kanya station. Yan. Uy, meron pang free na ano, additional na ano sa nozzle sa hot air.
pwede nating i-adjust kung gusto natin maliit, mas maliit saka susunod maliit. Okay so wala na, tingnan natin kung tama yung, so meron siyang para sa soldering iron. So ilagay na natin kaya para okay na. So nasaksak ko na, no? Power on natin sa likod, yung main. Sana milaw para okay na sa akin. Uy, yun, okay. Salamat. Gumagana. Yan ang gusto ko makita, gumagana siya. So yan, kapag ganyan, ibig sabihin rework, ito yon. So pwede nating i-adjust yung temperature kung gusto nating i-up. Tingnan natin, hindi muna natin gagalawin yung air. Tingnan natin, naka 320 siya. Kailangan pala i-set natin para i-accept niya. 320 set. Ito temperature ng solder yon, yung 350. Ulitin natin. Ito, no, 320 sa rework, tapos sa solder yan ang nakaset niya. Pero hindi pa yan guys gagana kasi naka-operate. Ibig sabihin yun lang yung sinet nung nakaset dito ng seller. Siguro tinesting din nila to bago nila ipadala. Yun ang nilagay. So kung ano ba gagamitin natin tong solder, tingnan natin kung nilipat siya. Ayun, okay. So yan ang set niya, 350. Aakit niya ng 350. Yan. Kung saan sa nakaset. Yan. So hintayin natin kung iinit nga to. Pag uminit siya guys, testingin lang natin ng ito, soldering lead. Tingnan natin kung iinit siya talaga. So 144. Siya nga pala guys, yung kung ano yung nakita niya setting dito ng binuksan natin, hindi ibig sabihin yun lang yung susundin natin. Nasa sa atin yan kung gusto nating taasan o gusto nating babaan. Depende yan sa paggagamitan natin. Titingnan natin kung pupunta sa setting ng 350 kanina. So 327, ibig sabihin may init na siya. Ito nga pala 60 watts to yung to, soldering iron na to. Tingnan natin kung umiinit. Mainit guys, gumagana. So happy na ako nyan. At least nakita ko siya, gumagana siya. Tapos ito na mamaya tetestingin natin. So wala akong masabi, okay yung kanyang build niya, kanyang construction. Okay naman yung kanyang handle ng hot air. Almost ganito rin mga itsura ng yung mga nakikita natin sa mga yung mga mamahalin. Ganito rin ang itsura. Pati yung ganito rin. Tsaka ito nga pala guys, yung pad, pag gagamitin nyo, lalagyan babasahin nyo ng konting tubig to, moisture. Para pag pinahid nyo dyan yung ayan nga guys, sakto talaga sa 350. So meaning, ganyan na siya kainit siguro. Check na natin guys. Ayan guys, sakto talaga, ayan, Okay, so good, happy. I'm happy at talagang gumana siya. Okay. Teka, lilinisin ko lang guys yung tip. Sandali lang, lalagyan ko ng konting tubig lang. Sandali lang guys, ng kanyang manual para makita ko sa niya specification niya. Solder power 60 watts, input voltage 100 to 230. So pwede siyang gamitin sa 110 volts na power source na 110 pwede. Rework station yung sa hot air, ganun din 600 watts
100 volts o 230 volts. Tapos yung temperature range, ang power niya pala 60 watts yung ating soldering iron. Temperature range 180 to 500. Pinaka-setup yata nakita natin yun 350. So okay lang yun. Tapos ang heater niya ceramic heater. Sa kanyang pa naman air handle or yung kanyang hot air is 600 watts, input voltage 24 volts. Ang kanyang temperature range is 100 degrees to 500. 320 yung naka-setup yata kanina. So nozzles resistance equal or less than 2 ohms. Pares lang, equal or less than 2 ohms. Hindi natin masyado basahin guys lahat para hindi masyado mahaba ang video natin. Ano naman tayo, mga settings lang naman ito. Soldering station, yan mga settings. So yan, kanya mga parts niya, nozzle, steel tube, heater, handle shell, okay. So yan, temperature switching, temperature display, temperature plus or minus, yan, up or down, temperature switching, set. Kung gusto mong maglipat ng temperature, switch natin between sa dalawa. Ito si-set lang natin para lipat-lipat lang yung kung ano gagamitin mo, pero dapat pares lang naka-on. So yan, naka-on yung switch kasi pag isa naka-open, lumipat man yan doon, hindi siya mag-operate sa temperature na yan kasi kailangan naka-on parehas. Okay, behind niya meron siyang power switch, main power, may fuse. Magandaan dito, may mga safety ano siya, power cord connect. Okay guys, proceed tayo sa pag-testing. Nag-off siya. Alam ko na. Ito nga pala guys, gusto ko ipaliwanag. Kaya nakalagay dito angle sensor. Yan. Kasi nagwo-work sa depende sa angle. Pag nakataas yung ganyan, mag-off siya. Ibig sabihin na temperature niya bababa. So, medyo safety precaution yan, safety siya. Kasi minsan, pag nakakalimutan natin, alapag natin kung saan. Kung tuloy-tuloy yung init, baka mamaya may nahagip na pala doon na pwede niya sunugin. So, ito, pag naka-angle siyang ganyan, o-off siya, kaya pupunta sa low temperature niya siguro ganyan. Ngayon, paano gagana to guys? Ibababaan mo siyang ganyan. Kaganyan mo, i-angle mo siya ng pababa. Ayan o, mandar na o. Aakit yan sa, 320 ba yung kanina. So, dito ko lang muna guys, tututok para hindi wala tayong tatamamain. Dito lang sa palayo sa akin. Yan, narinig nyo. Mandar o. Yan, nasa hit na siya na 320. Yan, mainit-init na nga o. Subukan natin ulit tayo. Ayan. Punta sa sleep siguro yan, parang sleep siya. Ayan, yung hangin niya nasa 3.5. pwede nyong lagay sa 3 pwede sa 4.5. depende yan guys sa paggagamitan nyo. Ang galing so yan guys, napaliwanag ko na sa inyo ibig sabihin ng angle sensor So okay siya, hindi siya nahuli sa mga mamahalin. Okay. Ayun hindi na nga masyado mainit na ko na. Tapos nag-off siya, di ba? Ang galing. Testingin naman natin tong kanyang ang kanyang hot air. So paano ba yan? Wala na kasi akong masyadong board na Ayan wala nang mga laman Natanggalan ko na dati lahat ito Ayan, may tingnan ko, may makita ako. Ayan guys, may nakita ko. Ito. Ayan, ito na siguro yung ayan na lang siguro natin testingan. So, ano ba yung nakasetting sa kanya? Comment down below guys kung ano yung tamang temperature tsaka yung hangin na ginagamit nyo kung meron kayong ganito. Tingnan natin kung nakaset sa 320 kanina Ayan, 320 set. Tapos naka-off siya kasi naka-angle. Tapos hangin, lagyan natin sa 3.5.
So ngayon guys, tututok na lang natin to dito para yan para minute siya yan, di ba? Iinit siya kapag naka-angle down. So nilagyan ko na pala siya ng nozzle. Okay. Teka lang guys, ano ko lang yung camera. Ayan, para mas kita natin. Okay. So dito, tutok natin muna dito. Pwede nyo rin guys lagyan ng flux kung sakali may flux kayo. Ako kasi may flux ko lang, konti lang kasi tinitipid ko. So hindi ko muna gamitan ng flux. Tingnan natin kung ayun. Tanggal agad guys, oh. Ang bilis, Lagay ko muna sa pataas na angle. So ayan guys, tanggal na siya, oh. So okay pala yung 320, tapos yung hangin niya sa 3.5. So yun na rin siguro gagamitin ko sa susunod kong mga ganyan temperature, 320, 3.5 yung hangin. Okay, ito nyo guys, tanggal agad. Tapos ito guys, subukan pa natin itong isang to. Tingnan natin. Ayan, naka-slip siya uli. Kasi naka-angle sa pataas. Pag binaba natin yan, naman yan. Okay. Ito naman tutukan natin. Ay, saan ba yan? Ito pala. Ayan, tanggal na rin. Ito guys. Tabi natin siya doon sa isa. Ayan, angle up natin ulit. Para punta sa naman sa slip. Punta naman sa slip. Okay guys, satisfied ako sa kuha na to. Meron siyang safety precaution. So yun lang. Kung nagustuhan nyo to guys, yung aking pinakita sa inyong demonstration, pag-unbox natin dito hanggang sa pag-assemble, tsaka sa pag-demo ng kanilang mga function. So satisfied naman ako. Kung gusto nyo to guys, pakihit na lang guys yung like button, and don't forget to subscribe to my channel, Nib TV. And also press the notification bell para ma-update kayo sa mga susunod pa mga video. Maraming salamat.